Values Education 8, Quarter 3, Learning Competency 6A, nakakikilala ng mga paraan ng pangangalaga sa mga hayop katuwang ang kapwa. Ang mga hayop ay mahalagang bahagi ng ating buhay at ng ating kapaligiran. May mga hayop na kasama natin sa bahay, may mga tumutulong sa kabuhayan at trabaho, at mayroon ding mga naninirahan ng malaya sa kalikasan. Magkakaiba man ang kanilang tirahan at tungkulin, pare-pareho silang nangangailangan ng tamang pangangalaga at paggalang. Mahalaga na kilalanin natin kung anong uri ng hayop ang ating nakakasalumuha para maibigay natin ang pangangalagang nararapat sa kanila. Mga alaga o pet. Ang mga alagang hayop ay inaalagaan natin para maging kasama sa bahay at magbigay aliw. Dahil sa samahan at saya na naibibigay nila, madalas ay tinuturing na rin natin silang bahagi ng pamilya. Ilan sa karaniwang halimbawa ay aso, pusa, goldfish, hamster, parrot, at ilang maliliit na reptile. At dahil umaasa rin sila sa atin para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan, responsibilidad nating tiyakin na ligtas, malinis, at maayos ang kanilang kapaligiran. Sa pag-aalaga sa kanila, natututo rin tayong maging responsable at mapagmalasakit. Mga hayop na domestikado. Ang mga domestikadong hayop ay inaalagaan hindi bilang kasama sa bahay o magbigay saya, kundi para sa pagkain, produkto at maging katuwang sa hanap buhay. Mahalaga sila sa kabuhayan ng maraming tao dahil nagbibigay sila ng karne, gatas, itlog at iba pang pangangailangan. Kabilang sa mga ito ay ang baka, kalabaw, kambing, baboy, manok, pato at maging ang kabayo na tumutulong sa iba't ibang gawain. Dahil umaasa sila sa pangangalaga ng tao, responsibilidad nating siguraduhin na maayos ang kanilang kalusugan at kapaligiran. Ang mga domestikadong hayop at alagang hayop o pets ay parehong nakatira at inaalagaan ng tao. Pero magkaiba ang layunin. Ang alagang hayop o pet ay para sa companionship at magbigay ng aliw. Ang mga domestikadong hayop naman ay para sa produkto at trabaho. Mga hayop gubat o wild animals. Ang mga hayop gubat o wild animals ay hindi domestikado at nabubuhay ng malaya sa kalikasan. Hindi sila umaasa sa tao para sa pagkain, tirahan o proteksyon dahil natulan nilang kayang mabuhay sa gubat, ilog, dagat o bundok. Kabilang dito ay ang usa, unggoy, ibon, buhaya at iba pang uri ng wildlife. Ang mga hayop gubat ay bahagi ng ating ecosystem at tumutulong sa pagpapanatili ng balanse ng kalikasan. Pinapanatili nila ang biodiversity na mahalaga para sa kalusugan ng kapaligiran at sa buhay ng tao. Marami sa kanila ay nanganganib maubos, kaya mahalaga na huwag natin gambalain ang kanilang natural na tirahan at bigyan sila ng paggalang. Sa ganitong paraan, natutulungan natin silang manatiling malusog at ligtas sa kanilang likas na pamumuhay. Bago tayo magkaroon ng alagang hayop, mahalagang tiyakin natin na kaya natin silang alagaan. Mayroon tayong sapat na oras, pera, at emosyonal na kapasidad. Upang mapangalagaan sila ng maayos, kailangan iparehistro sa veterinary unit. Mahalagang iparehistro ang alaga sa veterinary unit ng lokal na pamahalaan. Nakakatulong ito para masubaybayan ang kanilang kalusugan at bakuna. Ikalawa, pabakunahan taon-taon. Dapat ding bakunahan ang mga alagang hayop taon-taon upang maprotektahan sila laban sa sakit at mapanatiling malusog. Ikatlo, bigyan ng maayos na tirahan, pagkain at ehersisyo. Bigyan sila ng malinis at komportabling tirahan, sapat na pagkain at regular na ehersisyo para sa kanilang kalusugan at kasiyahan. At ikaapat, ipakapon kung kailangan. Kung nais nating kontrolin ang pag-aanak at populasyon ng alagang hayop, dapat itong gawin sa tamang paraan upang maiwasan ang sobrang dami ng hayop na nangangailangan ng pangangailangan. Ang mga domestikadong hayop ay bahagi ng ating tirahan, kabuhayan at bukirin. Kabilang dito ay ang baka, kalabaw, kambing, baboy, manok, pato, kabayo, at maging ang mga isda sa palaisdaan. Hindi lang sila pinagmumula ng pagkain, sila rin ay katuwang sa trabaho at kabuhayan ng maraming pamilya. May isang mahalagang konsepto na dapat nating maunawaan, ang draft animals. Ang salitang draft animals ay tumutukoy sa mga hayop
na sinasanay para humila ng mabibigat na kargada o tumutulong sa trabaho tulad ng kalabaw, baka at kabayo. Sila ang tumutulong sa pag-aararo, paghila ng kariton, pagdadala ng troso, at minsan pati sa transportasyon. Mahalaga sila sa mga bukirin, lalo na sa mga lugar na walang makinarya, kaya dapat mas binibigyan natin sila ng tamang pangangalaga at paggalang. Narito ang apat na pangunahing paraan ng pag-aalaga sa kanila. Una, bigyan ng kulungan. Unang kailangan ang malinis at ligtas na kulungan o sakahan. Kapag maayos ang kanilang tirahan, mas mababa ang tsansa ng sakit at aksidente. Ang magandang kapaligiran ay nagpapabuti sa kanilang kalusugan at pagiging produktibo, lalo na para sa mga hayop na nagtatrabaho araw-araw. Ikalawa ay pagkain. Dapat nating tiyakin na may sapat na pagkain at malinis na inumin ang mga hayop. Tulad ng tao, kailangan nila ng tamang nutrisyon upang lumaki ng malusog at maging handang tumulong sa trabaho. Sa poultry at isda, mahalaga rin ang malinis na tubig at tamang dami ng pagkain. Pangatlo ay kalusugan. Dapat bantayan ang kalusugan ng mga hayop. Mahalaga ang regular na bakuna, deworming, at pagbisita sa veterinaryo. Para sa mga hayop na ginagamit sa trabaho tulad ng draft animals, napakahalaga ng malusog na katawan upang maiwasan ang pagod, pinsala at sobrang stress. At ikaapat, gumamit ng wastong kagamitan at tamang oras ng trabaho. Ibig sabihin, dapat ligtas at komportable ang harness, tali, kariton o araro na ginagamit sa kanila. Hindi dapat sobra ang oras ng trabaho ng mga hayop. Kailangan din nila ng pahinga. Lalo na para sa mga draft animals, dapat nating siguraduhin na hindi sila inaabuso at hindi pinagtatrabaho ng lampas sa kanilang kaya. Mga mag-aaral, bago natin talakayin kung paano natin mapapangalagaan ang mga hayop gubat, mahalagang maunawaan muna natin kung bakit sila napapahamak. Sa Pilipinas, maraming uri ng hayop gubat ang mabilis na nauubos dahil sa iba't ibang dahilan tulad ng ilegal na kalakalan, pangangaso, pagkakalbo ng kagubatan, polusyon, at maging ang pagbabago ng klima. Kapag nasisira ang kanilang tirahan, nawawala din ang kanilang pagkain at nagiging mas delikado ang kanilang pamumuhay. Dahil dito, nanganganib ang mga natatanging species natin gaya ng Philippine Eagle, Tamaraw, Philippine Freshwater Crocodile, Forest Turtle at Tarsier. Kaya bilang kabataan, mahalagang malaman natin na may papel tayo sa pagprotekta at pagpapanatili ng mga hayop gubat. Ngayon, pag-uusapan natin ang ilang mahalagang paraan kung paano natin ito magagawa. Ang unang paraan ng wastong pangangalaga sa mga hayop gubat ay proteksyon. Ibig sabihin, aktibong pinipigilan natin ang mga gawain na sumisira sa kanilang populasyon, tulad ng ilegal na pagkuha, panguhuli, at pagkalakal ng wildlife. Kapag hinahayaan natin ang over-exploration at illegal wildlife trade, mabilis na nauubos ang mga species tulad ng Philippine Eagle at Tamaraw. Kaya mahalagang suportahan ang mga batas na nagbabawal sa pangangaso at pagbebenta ng hayop gubat. Ikalawa ay ang pagpapanumbalik. Kabilang dito ang reforestation, pag-aalaga sa kagubatan, at tamang pangangasiwa ng mga likas na yaman. Kapag patuloy ang pagkakalbo ng kagubatan at pagkakaingin, nawawalan ng tahanan ng mga hayop tulad ng Philippine Forest Turtle at Tarsier. Sa pagpapanumbalik ng gubat, binibigyan natin sila ng pagkakataong muling dumami at mabuhay ng ligtas. Ang ikatlong paraan ay ang pagpapanatili. Ito ay ang pangmatagalang pagsisikap na panatiling malusog ang kapaligiran kung saan naninirahan ang mga hayop. Kabilang dito ay ang pag-iwas sa polusyon sa dagat, ilog, at ilog-ilogan. Halimbawa, maraming ibon at marine animals ang namamatay dahil sa plastic, chemical, at langis sa tubig. Kapag malinis ang tubig at hangin, mas ligtas ang mga hayop mula sa pinsala. At panghuli ay ang paggalang. Kabilang dito ang paggalang sa katutubong komunidad at kanilang tradisyonal na kaalaman sa pangangalaga ng kalikasan. Maraming katutubo ang natural na tagapag-alaga ng kagubatan. Kapag nawawala sila o nalilimutan ang kanilang karunungan, nawawala rin ang mga paraan ng pangangalaga na nalinang sa loob ng maraming henerasyon. Sa paggalang at pagsuporta sa kanila, mas napoprotektahan natin ang mga hayop gubat tulad ng Philippine crocodile at iba pang endemic species. Sagutin sa isang maikling talata.
Sa lahat ng hayop na tinalakay natin, domestikado man o hayop gubat, alin ang sa tingin mo ay pinaka nangangailangan ng proteksyon at pag-aalaga sa kasalukuyan? Ipaliwanag kung bakit at banggitin kung ano ang maaari mong personal na gawin bilang isang mag-aaral upang makatulong. Paglalapat, sa iyong journal, magbigay ng isang tunay na sitwasyon sa inyong tahanan o komunidad kung saan maaari mong ipakita ang wastong pangangalaga sa hayop. Maaaring alagang hayop, hayop sa sakahan o hayop gubat. Ano ang gagawin mo at bakit ito mahalaga? Pagsasanay. Isulat ang T kung ang pangungusap ay wasto o M kung hindi. 1. Ang mga draft animals ay mga hayop na sinasanay para sa paghila ng mabibigat na kargada at pagtulong sa gawain sa bukid. 2. Ang polusyon at iligal na kalakalan ay kabilang sa mga sanhi ng pagkawala ng mga hayop gubat sa Pilipinas. 3. Ang wastong pagpapakain lamang ang kailangan upang maprotektahan ang lahat ng uri ng hayop gubat. 4. Ayon sa Animal Welfare Act, ipinagbabawal ang anumang uri ng pagmamalupit at pagpapabaya sa hayop. At 5. Ang kalabaw at baka ay halimbawa ng mga hayop na ginagamit bilang draft animals. At hanggang dyan lamang po ang ating aralin para sa araw na ito. Sana po ay may natutuwang kayo. Salamat po sa panonood at pakikinig. Paalam!